Panginoon, gagawin ko po ang lahat para sa iyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 5, verses 38 to 42, and I read it for you. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist an evildoer, but if anyone strikes you on the right cheek, turn the other also. And if anyone wants to sue you and take your coat, give your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go also the 2nd mile. Give to everyone who begs from you, and do not refuse anyone who wants to borrow from you. May mga pagkakataon sa buhay na gusto nating gawin lamang kung ano ang kinakailangan. Wala nang sobra, wala nang kulang. Sa trabaho, ginagawa natin ang nasa job description. Sa paaralan, sapat na ang makapasa. Sa bahay, tinutupad natin ang ating mga tungkulin dahil kailangan. Kapag may humihingi ng tulong, minsan ang tanong ay, hanggang saan ba ang obligasyon ko? Ngunit kung iisipin po natin, ang mga taong nag-iwan ng malalim na bakas sa ating buhay ay hindi yung mga taong ginawa lamang ang kailangan. Sila yung mga taong nagbigay ng higit pa. Ang magulang na nagpuyat para sa anak. Ang gurong naglaan ng dagdag na oras para turuan tayo. Ang kaibigang nanatili sa ating tabi noong gusto na nating sumuko. Sinabi ni Jesus, kapag pinilit ka ng isang tao na samahan siya ng 1 milya, samahan mo siya ng 2 milya. Sa panahon ni Jesus, ang isang sundalong Romano ay may karapatang pilitin ang isang tao na magdala ng kanyang kagamitan sa loob ng 1 milya. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kang tumigil sa isa, samahan mo siya ng 2. Hindi lamang tayo tinatawag ni Jesus na gawin ang minimum. Hindi lamang sapat na gawin natin ang ating obligasyon. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na magmahal ng higit, magpatawad ng higit, maglingkod ng higit, at magbigay ng higit sa inaasahan. Madaling magmahal kapag mabait ang tao sa atin. Madaling tumulong kapag may oras tayo. At madaling maglingkod kapag may nakakakita at pumapalakpak. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay nasusukat kapag pinili nating gumawa ng higit kahit mahirap, kahit walang nakakakita at kahit walang kasiguraduhan ng kapalit. Ganito ang ginawa ni Jesus para sa atin. Hindi lamang niya ginawa ang sapat. Hindi lamang siya nagturo at nagpagaling. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili. Ang kanyang pag-ibig ay umabot hanggang Kalbaryo. Ang krus, ang pinakadakilang halimbawa ng pagpunta sa tinatawag nating extra mile. Habang tayo ay makasalanan pa, minahal niya tayo. Habang tayo ay naliligaw, hinahanap niya tayo. Kapag ginagawa natin ang isang bagay na lampas sa hinihingi sa atin, hindi lamang natin natutulungan ng iba, mas nagiging katulad tayo ni Kristo. Lumalawak ang ating puso, ang ating pananampalataya, at natutuklasan natin na ang tunay na kagalakan ay hindi nasa pagkuha, kundi nasa pagbibigay. Ang mundo po ay puno ng mga taong gumagawa lamang ng kinakailangan. Ngunit ang mga taong tunay na nagpapakita ng mukha ni Kristo ay yaong handang magmahal, maglingkod, at magpatawad ng lampas sa hinihingi. Mga taong marunong magpunta sa tinatawag nating extra mile. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong halimbawa ng pag-ibig na hindi nagbilang ng sakripisyo. Turuan mo akong huwag masiyahan sa paggawa lamang ng sapat, kundi maging handang magmahal ng higit, magbigay ng higit, at maglingkod ng higit para sa iyo at sa aking kapwa.
Kapag ako ay napapagod o nasasaktan, bigyan mo ako ng pusong mapagbigay at mapagmahal. Naway sa bawat araw ng aking buhay ay matutuhan kong magpunta sa mga lugar na hindi ako inaasahan at gawin hindi lamang ang nararapat kung hindi ang aking pang makakaya't maibibigay tulad ng iyong ginawa para sa akin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.